So naipaliwanag na nga natin ang sinasabing accommodation. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ang modification at individualization at paano nga ba ito naiiba sa accommodation na tinatawag. Kapag sinabi nating modification, ito ay pagbabago sa curriculum o performance expectation para tumugma sa functional level ng bata. Ginagamit din ito sa inclusive classroom lalo na kung ang bata ay hindi pa kayang sabayan ang standard requirements ng curriculum. Halimbawa, maaaring bawasan ng assignments or test items or magbigay ng alternate projects imbis na written reports. O kaya naman, para sa batang may dyslexia, maaaring i-adjust yung oral na pagsagot ng test imbis na written, no? Pwede ring i-simplify ang lesson content at ang grading ay hindi nakabase sa grade level standards kundi sa individual progress ng bata. Sa madaling salita, binabago na natin ang inaasahan na matutunan para maging realistic at achievable. Ngayon, punta tayo sa individualization. Ito ang pinaka malalim sa tatlo kasi dito binabago na talaga kung ano ang matututunan ng bata based sa kanyang strengths, needs, at goals na naka-outline sa kanyang individualized education program or yung mas kilala natin sa tawag na IEP. Sa individualization, may personalized teaching strategies. Iba-ibang materials na ginagamit. May progress monitoring at flexible ang pacing. Lahat ng ito ay nakabase sa pangangailangan ng bata. Hindi ito one size fits all. Ito ay talagang para sa kanya lang. Paano magde-decide kung ano ang gagamitin natin? Una, maaaring magkaroon ng assessment muna. Kailangan mong maintindihan ng bata sa pamamagitan ng observation, ng checklist, at pag-review ng kanyang outputs. Pangalawa, consultation with the IEP team. Kasama ang mga teachers, ang parents, at specialists. Pangatlo, planning. Dito mo may a-align kung accommodation ba, modification ba, o individualization ba ang kailangan ng bata. At ang pang-apat, implementation sa teaching at assessment. And sa huli, yung monitoring and adjustment. Kung hindi nagpro-progress ang bata, kailangan natin mag-adjust. Maaaring baguhin ang strategy o ulitin ang lesson. I-compare natin ngayon yung tatlo. Yung accommodation is access. Ibig sabihin, parehas lang ang lesson. Sa modification, binabago ang content. Ina-adjust yung expectation. And sa individualization, may sariling learning plan na or IEP based. O kaya, mas madaling sabihin, totally tailored siya sa bata. Ito ang importante paalala ko. May mga batang may multiple disabilities. Halimbawa, maaaring may autism at visual impairment o ADHD at hearing impairment. Kaya hindi lang iisang approach ang gagamitin madalas. Pinagko-combine din ang iba't ibang strategies. Depende yan sa pangangailangan. Basta sa huli, tatandaan natin, ang pagtuturo sa batang may developmental needs ay hindi madali. Kailangan nito ng pasensya, pag-unawa at tamang strategy. Pero kapag tama ang approach mo, makikita mo, for sure, hindi lang sila matututo. Uunlad sila sa paraang akma sa kanila. Alright? Peace.